Isang kislap ng liwanag sa kalangitan. Mabuti man o masamang palatandaan, hindi pa rin alam. Isang special door ang bumukas. Ito ang Godfall Land, ang pintuan ng paghuhusga. Isang boses mula kay God Envoy Ima ang umalingaw mula sa pintuan. Anong nangyayari? Ang Order of Laws ay sinira ng isang piraso ng papel. Nagsalita si God Envoy Shangi, nagpapahayag ng mga pagdududa sa kanyang puso. Siguro isang malakas na tao na lampas sa ating imahinasyon ang lumitaw sa pagkakataong ito. Sa talampas, magkaharap ang mga God Envoys. Nagaganap dito ang God Envoy Conference. Maraming nagsalita si God Envoy Xianggui sa panahon ng conference. Ang mga sumasalungat sa kaayusan ay maaari lamang sirain ng divine punishment. Ang divine punishment ay magdudulot ng spatial collapse. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa mga labi ng kaluluwa ng God Lord, hindi inirekomenda na gamitin ito. Napakabait ni Xianggu ngunit ang tanging bagay ay nagagalit siya sa vixen na iyon. Hil Linggi, sirain ang Order of Laws. Ito ay hamon sa supreme dignity of Godfall Land. Sa kabaligtaran, sinubukan ni God Envoy Yuma na lumitaw na maayos, mukhang mas kalmado. Pinigilan ni Ling Niwo ang divine punishment. Mainit ka ba at gustong makipag-meet sa isang tao? Mabilis na iginiit ni Liv Ling Neo ang kanyang kawalang kasalanan, hindi ako. Hindi sumuko si God Envoy Yuma at nagpatuloy, kung gayon, simulan ang divine punishment. Linisin ang lahat ng kalahok sa pagsubok. Ang mga may tadhana ay makakaligtas, ang kabaligtaran ay hindi. Hindi ang araw, kundi si God Envoy Ju Yuan ay nagliliyab. Ang may tadhana kay Yuma. Maaari ba itong ang 7th Prince? Malaki ang hinala ko na ang 7th Prince ang pinakamalakas kaya bakit hindi siya pinili bilang rebelde? Maaari bang nanalo siya sa puso ng ilang God Envoy at nakatanggap ng proteksyon? Nagpawi si God Envoy Ima habang nagwawasto, ako ay isang mataas at makapangyarihang God Envoy. Hindi ako magpapadig sa mga tao. Ang nagliliyab na parang araw ay walang iba kundi si God Envoy Jan. Walang humipo sa kanya ngunit nakapagpakunot-noo pa rin sa kanya ng hindi komportable. Matagal na tayong nakatalaga sa Godfall Land. Normal lang na mag-alinlangan ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng mga nabaliw at namatay noon, at mayroon ding mga nagtaksil at naging unang Demon Lord. Ang galit ni Jung Yin ay isang simpleng paraan lamang upang ipakita ang kanyang pagkabigo. Nauubusan na tayo ng oras. Kung hindi tayo makakahanap ng angkop na tao sa pagkakataong ito, ang huling labi ng God Lord ay malamang na mawala rin. Naniniwala ako sa katapatan ng Spirit Cat Girl. Kahit mahina siya, mayroon siyang katangian ng immortality at patuloy na maaaring mag-reincarnate. Bawat pag-reincarnate niya, naghahanap siya ng bagong master ngunit ang bagong master ay dapat labanan ang divine punishment upang makuha siya. Medyo natulala ang Spirit Cat matapos makinig. Junan ay napakamasidhing pa rin tungkol sa mga kwento ng tao na tulad niyan. Walang ganoong pag-iral, kaya pilit siyang naging tapat sa Diyos na nakatayo sa pinakamataas na bundok. Nagpasya si God Messenger Ju Yuan na ibunyag ang kanyang huling pag-aalala. Ang Chief God Messenger ay tulog pa rin. Nagpasya kung huwag magsimula ng divine punishment. Hayaan na lang ang mga kalahok na ito na pumunta sa God Perishing Tower at sumailalim sa huling paghuhukom. Kung mayroon sa kanila na malakas na lampas sa ating imahinasyon, hayaan na ang taong iyon ang maging ating God's vessel. Sumunod ng masunurin ang isang serye ng mga God Messengers sa kahilingan. God Perishing, ang sinaunang landas patungo sa huling lokasyon ng pagsubok. Ang God Perishing Tower, isang ganap na liblib na lupain. Sa tabi ng isang grupo ng mga tao, may naghimok sa lahat, bilisan niyo. Huwag kayong hihinto. Ang unang makarating sa God Perishing Tower ang makakakuha ng divine wish. Nangungut siya ang isang warrior na namumuna sa grupo, walang patakaran sa sinaunang landas na ito. Bakit hindi natin alisin ang ilang kalaban? Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanya. Si Prince ba ang umatake, kasama ang mga salitang, ang mga humaharang sa daan, patayin. Sa tabi niya, may nagsalita na nagagalit, pumatay ka na naman. Prince Beo, kung pinipigilan lang kami, pinutol ko na lang sana ang kanilang mga tendon at dinukot ang kanilang mga mata. Ang isang taong humaharang sa daan na ganoon,
parehong may awa at nakakapagpasaya sa sarili. Gayunpaman, sumagot siya, gusto kong humanap ng isang tao mula sa Wuji sect para paglaruan at sapat ang sarili ko. Agad na pinigilan ng isa ang Prince Beo. Hindi yan pinapayagan. Prince Beo, ang ating mga sword demon troops ay makakarating muna sa God Perishing Tower. Maaari mong harapin ang mga tao ng Wuji sect mamaya. Pagkatapos, lumipad sila palayo. Sa ibaba, nagsalita ang isang itim na pusa ng may galit, kaya sa tingin mo, mahusay ka dahil kaya mong lumipad. Kung hindi lang dahil sa unggoy na iyon na nagnakaw ng aming mga pribilehiyo sa pagsubok. Patuloy siyang itinuro, puno ng galit, na ihatid ko na sana ang aking master sa tore sa isang kisap mata. Sa karwahe, isang boses ang narinig, hey! Naglakas loob ang itim na pusa, galit. Ang aking master ay walang malay. Hilahin ko ang karwahe upang makasabay. Sapat na iyon. Ngunit anong nangyayari sa dalawang babaeng ito sa itaas? Niyakap ni B ang isang panig ni Yipyang at hindi mapigil ang galit na sabihin, bumaba ka rito. Ang masamang demonyo na ito na mahilig makakita ng mga lalaki bilang alipin at laruan, lumayo ka kay Yipyang. Aw! Sumagot si Nemoang nang hindi nagpapatalo, nakakatuwa. Sino ba ang nagsabing nawala na sila ng interes kay Yipyang? Wala kang pakialam kung paano ko ginagamit si Yipyang. Ipinaliwanag ni B, kahit wala na akong pakialam kay Yipyang, mayroon pa rin akong koneksyon ng karma sa Wuji. Ang mga babaeng disipulo ay mas malapit pa sa akin kaysa sa mga kapatid. Hindi ako maaaring manatili at manood habang sinisira mo ang kanilang master. Sumagot si Mio na nakatayo sa tabi ng karwahe, mas malapit pa sa mga kapatid. Lagi niya kaming tinatawag na mga walang utak na tao at sinasabing may alerhiya siya sa amin, mga babaeng disipulo. Si Numuang, na namumula na ang pisngi, ay nagpaliwanag, nakikita kayo ng mga disipulo bilang kapatid at ako naman bilang asawa ng kanilang master. Mayroon na akong intimate relationship kay sect leader sa mga araw na wala ka. Nagkakagulo kami at naglalaro ng Forbidden Games na magkasama. Niyakap ng mahigpit si Yayang at hindi binitawan. Sumagot si Bai Fei, ipinagbabawal ng Wuji sect ang pagsusugal. Ang iyong mga Forbidden Games ay siguro naglalaro lang ng baraha, di ba? Noon, nang sinundan ko si Ye, gumawa kami ng mga bagay na talagang maituturing na lumalampas sa mga hangganan ng moralidad. Nang marinig niya ang tungkol sa pagyakapan at pagtulog ng magkasama, pagkanta ng mga kanta sa araw at gabi sa Demon Prison nang walang pakialam, nilamon si Yanyo ng selos. Ang kanyang buong katawan ay sumiklab sa apoy ng galit at sumigaw siya, ikaw, maliit na vixen. Alam kong sinusundan mo si Master sa lahat ng oras. Ikaw, harlot. Naiinis na iniling ni Nom Moang ang kanyang ulo, tinatanggi, nakalipas na ang lahat. Ang sect leader ay labis na in love sa akin, baliw na baliw. Pagkatapos, isang pagsabog ang nagmula sa karwahe. Nag-transform si B pabalik sa kanyang anyong pang-adulto, hinayla si Yipyang palabas at sinabi, umasa ka. Ang baliw sa kanya ay ako lang. Ang aking baywang, ang aking mga kakayahan. Walang anumang bagay na kayang ihambing ng isang maliit na tulad mo. Narinig ito ni Nomawang, hindi mapigil ang magalit. Bakit hindi ako maaaring maging isang mature na babae at cute? Mas voluptuous ako. Walang lalaki ang makakalaban sa akin. Ang ilang iba pang cultivators ay tiningnan sila mula sa malayo at nagkomento. Isang grupo ng mga babae na naglalaban-laban para sa isang vegetable at dalawang beast girls ang malapit ng maglaban. Ang isa ay Demon Queen Bai Fei, ang isa ay Bull Demon Lord. Pagkatapos, ang lalaki ay sobrang in love na nagkaroon siya ng nosebleed. Pareho silang magagandang babae na kayang magpabaliw sa mga hari. Paano naging ganito kaswert ang vegetable na ito? Kinuha ni Yanyo ang kanyang espada, lumukso sa karwahe at sumigaw, matandang hakluban. Bitawan mo ang aking master ngayon. Lumukso din si Susha sa karwahe upang sumali. Bilang opisyal na asawa ni Master, maibibigay ko sa iyo ang kanyang pagmamahal ngunit kailangan kong panatilihin ang kanyang katawan. Nalilito at galit na nagtanong si Yanyo, anong ginagawa mo rito? Nagsalita si Mio na nakatayo sa likod, lahat tayo ay aakyat. Bilang miyembro ng harm, naniniwala ako na ang katawan ni Master ay pag-aari ng lahat. Pagkatapos, silang dalawa ni Lock Hing ay lumukso sa karwahe. Aakyat din kami.
Matagumpay na na-provoke ng mga ito ang itim na pusa. Ang mga babaeng ito, lahat sila ay sumasakay sa karwahe. Iniisip ba nila ang damdamin ng pos ang naghihila ng karwahe? Pagkatapos, inilabas nito ang kanyang kapangyarihan, sinipa ang karwahe sa ere at iniutos, mamatay na kayong lahat. Ang ilang iba pang kalahok sa pagsubok ay hindi mapigil ang magtalakay. Masyadong malaking harem ay nakakagulo rin. Bakit pakiramdam ko ay nagseselos din ng pos ang iyon? Mabilis na lumipas ang gabi at ang buwan ay malaki at bilog. Sa loob ng tolda, si By-Face ay nakaupo sa tabi ni Yipyang na walang malay, nagsasabi, "Okay, tulog na ang lahat kaya maaari na akong makipag-chat kay Ya. Alam mo ba kung bakit ako napunta sa Shenyun Grounds?" Tumalon siya at niyakap ito ng bahagya. Dahil sa lahat ng bagyo na gabi, takot na takot ako. Ngunit ayaw kong matulog, ini-imagine na nakayakap sa kanya noon. Sobrang saya niya. Palagi mong pinapangako na hindi ka aalis kapag nakatulog ako, na palagi kang nandoon. Ang mukha ni Baifa ay namula na parang kamatis, nagkumpisal, kaya kapag nakatulog ka, dumarating ako at nagbabantay sa tabi mo, tanga. May nagsalita sa labas, sa tabi ng apoy, ang ilalim na linya, matapos kitang bayaran para sa iyong kabaitan sa Shenyun trip na ito, opisyal na tayong tapos. Naintindihan, ang Shinian Tower ay puno ng tao. Nagkakakamot ng ulo si Susha. Malapit nang magbukas ang tore at ang dalawang She-Devils ay tumalon lang. Sumangot si Yanyo, mabuti na lang at nawala na. Sa ulap, dalawang tao ang nag-chat-chat, sige na. Anong gusto mo sa Shenan Tower? Siyempre, nandito ako para gabayan ng YPC leader. Ngunit bakit ka nandito? May galit ka ba sa God Clan? Nagtanong si Nimowang, sigurado ka na hindi mo tatanggapin ang God's wish. Huwag mong sabihin na gusto mo talaga si Yipyang. Ang lahat ng pagtanggi at pagiging awkward ni Baifaz, please, ako, isang nine-tailed fox lord, mahuhulog sa isang maliit na mortal. Ngumiti si Nimowang na masaya, iyan ang espiritu. Ang mga tao ay laruan lang naman. Props para aliwin tayo, iyan ang gusto kong marinig. Ayaw ng patagalan ni Baifei kaya humarap siya, hindi ako interesado na pagtalakayan ito sa iyo. Tapos na ang kwento, si Yipyang ang aking laruan. Anuman ang plano mo, may isang patakaran ako, absolutely no messing with Yipyang or you'll be enemies of the Tusan clan forever. Tumalikod, galit na tinawag siya ni Nimowang, isang nine-tailed fox lord na nanumpa ang buong Tan clan para protektahan ang isang maliit na laruan. Seryoso ka? Narinig niya iyan at sumigaw, tigilan mo na. Tandaan mo ang mga salita ko. Huwag mong galawin si Yipyang. Mag-focus ka sa iyong sariling layunin. Natahimik na si Nimowang, nag-iisip. Shinian Grounds, sa wakas ay bumalik ako. Sa pagkakataong ito, babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Tiningnan ang mataas na pagoda, isang boses ang umalingaw, malapit nang magbukas ang Boundless Shinian Tower. Ito ang Graveyard of Gods at tahanan ng World Tablet. Hanapin ang World Tablet at makukuha mo ang God's Wish. At pagkatapos, good luck sa inyong lahat. At poof, nag-teleport. Ang nagtipong mga tao ay nawala isa-isa. Lahat ng pumasok sa tore ay may hawak na lampara. Naglakad si Lokhing at tumingin sa paligid ng nalilito, nasaan ang iba. Isang nakakatakot na boses ang umalangaw, na nakuha ang atensyon ng lahat, maligayang pagdating sa boneyard. Matapos sampiin ng mga gods, ang kanilang mga divine remains ay nagiging world tablets, umiiral ng walang hanggan ngunit ang mga bakas ng sumpa ay nakakalat sa lahat ng dako, ginagawang isang bangungot ang lugar na ito. Narinig ang lahat ng iyon, sa loob ng Nightmare Realm, ang lampara sa iyong kamay ay hindi dapat mamatay. Ang pagkawala ng proteksyon ng Spirit Lantern ay nangangahulugang mabilis kang sisikian ng mga cursed creature sa dilim. Pagkatapos, nagsalita, hayaan mo akong tulungan ang matandang ito. Itinaas ang kanyang kamay, ginagamit niya ang kanyang lion's roar technique at may lumipad mula sa lampara ng isang kalapit na binata. Agad na sumigaw, nakikita ko. Nakikita ko ang monster. Iligtas kami. Sumingit ang nakakatakot na boses, protektahan ang Spirit Lantern sa iyong kamay. Ito ang iyong pinakamalaking proteksyon para sa kaligtasan. Patuloy itong nagbibigay ng mga pahiwatig. Kung nais mong matuklasan ang World Tablet, dagdagan ang liwanag ng iyong lampara.
Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga lampara ng iba ay liliwanag ang iyong sarili, na magpapahintulot sa iyo na mahanap ang World Tablet. Sa wakas, good luck sa inyong lahat.